kinakailangan po, di po ba? Kung yung mga ordinaryong tao, kung yung media po, binibigyan ninyo ng impormasyon, kami pa dito, hindi ninyo bibigyan ng impormasyon? How fair is that? Media men are allowed to get information. Ako po nag-cover din naman po sa pulis. Pag may mga huli po, nakakuha po na, binibigay po sa amin ng mga sarhento de mesa. How much more a senator of the republic asking for information kasi tinatanong niya, baka ito po gagamitin niya in aid of legislation. So how can you hide information? Kayo din sa DNR. How can you hide information from a legislator? Dapat bigyan ho ninyo, you cooperate kahit wala pa tayong, yan kasi sinasabi yun yung data privacy. It is a lawmaker who's asking. Pwede palagay ho ninyo, papatayin namin yung tao na yun. No. The reason why we're asking questions, identity of suspects, kayo ho dyan sa DNR din, it is because we're going to use it to file a bill in aid of legislation. Hindi po para saktan yung tao na yan, patayin or what. Common sense lang ho yan. I'll reserve my next question. I'll give way to Senator Raffy, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Erwin, Senator Raffy. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Bagong sa question ko, yung FOI bill has been pending for 33 years. The first bill was filed in 1992. Sana maipasa na to, Mr. Chair. Maraming support ka makukuha sa mga colleagues mo dito sa Senado. Sana this time, during your term, under your watch, may pasa to at maraming support ka makukuha, and I guarantee you. Now, my question dito sa PNP, itong polisiya ninyo na hindi ka magbibigay ng pangalan ng suspect or suspects na nahuli ninyo, in custody ninyo, unless ito ay ma-convict na sa korte. Mr. Chair, Honorable Senators, I'm Police Colonel Pablito Biasmod, the representative from the IDM, Your Honor. Ano pong pwesto niyo po sa PNP? Chief of the Crime Research and Analysis Center po. So you're the Sir. right person we should be talking to today. Sige, sir. Ano yung polisiya meron kayo sa PNP na pinagbabawal ang pag-release ng information about a suspect or certain suspects until such time that that person or persons are convicted in court? Yes, sir. Our stand on that, sir, is based on the FOI din po, sir. Nakalagay dito sa mga exemptions natin, sir, na pag yung subject sir is for the aid of inquiry or legislation, sir, pwede ho tayo, sir, magbigay ng information, sir. Yung nakalagay lang doon, sir, is yung pag ang individual, sir, is nag-request ng information about the person, sir, na walang permiso doon sa subject po, sir. Hindi based doon sa FOI po, sir, is that hindi kami pwede magbigay, sir, ng personally identifiable information niya po, sir. Yung name nga po, sir, is kung walang permiso po, sir, sa subject po, sir. So ibig sabihin, halimbawa isang rapist na nahuli nyo at nakasuhan nyo na sa piskalya. So merong gustong malaman kung sinong rapist na yan, baka yan din yung nag-rape sa kapitbahay namin. So sabihin nyo, sandali lang, paalam muna ako kay rapist kung papayag siya. Yung kanyang pangalan, maibulgar. Yun lang nakasaad po sa, ano, sir, sa... Is it your policy or nasa... Kasi iyo lang tayo ngayon, Mr. Chair. Wala tayong bill pa, batas. So is policy nyo lang ba ito o ito ay nakapaloob sa executive order pertaining to data privacy? Yes, O sir. gawa-gawa nyo lang to? Doon kami po nag-base sa, ano, sir, sa FOI din nung nag-start yung FOI Saan? natin, sir. Saan? We have the manual po, sir. Kasi, sige, while looking at sa manual, Opo, sir. manual ng EO o manual ninyo sa Philippine National? Ninyo. Then baguhin nyo yan, I'm telling you. Kasi kapag halimbawa may nahuli ang PNP na high-profile criminal, believe me, believe you, nandyan si Chief PNP, nandyan yung NCRPO, lahat gusto magpasikat, tapos ipapaparada pa
sa kamkrame, na naka-orange na uniform, press con and all. Kasi high profile para sumikat. Pero, kapag yung mga malilit na kaso na hindi high profile, na hindi nila mapakinabangan at hindi sila pogi, hindi nila i-release. Kailan magpaalam muna dun sa suspect. Kasi, Colonel, once the case has been filed in court, that is already public record. FYI. Diba? Kasi lahat ng mga kaso na naipapile na sa korte, open to the public na yan. So kapag na-file na ng kaso, ang kaso sa korte against any suspect, so libre na kayo na i-divulge yung pangalan ng suspect na yan without any brouhaha na kailangan pang i-press con, kailangan pang iharap sa media, etc. So change that policy, maybe. I agree with you kapag person of interest pa lamang, okay? You don't have to divulge the identity of that person kung person of interest kasi hindi pa tayo sure. Pero once the case has been filed in court for a certain suspect, then dapat yan, ibigay na natin information sa publiko. Tama po, Colonel. Your Honor, Brigadier Tony Malalag po from DPCR. So actually, sir, yung questions po natin na actually we could provide. However po, dadaan po sa proseso, sir. Yun ang sinusunod po natin ngayon, sir, sa FOI. Define Sa proseso. manual po natin. Define proseso. Dadaan sa proseso. Anong klaseng proseso ang dadaanan? Ano mo? Explain mo lang, sir. Senator Rafi, nangyari din sa akin yan noong hinawakan ko din yung isang kaso na hiniring namin. Hiningi ko rin sa NBI. Yun din ang sinagot ng NBI. Same. Parang ano yata nila yan? Policy yata nila. Policy nila na dapat baguhin. Yes, sir. Pero, Mr. Chair, kapag ang isang kaso ay high profile at yan ay pinag-uusapan na ng buong bansa, believe me, believe you, wala nang data privacy na yan. Agad-agad ipipresente yan with all the press present at magsasabi na kung sino Poncio Pilato, o ito yung suspect natin, nahuli namin to kasi ganito, ganun doon. Tapos question and answer, sikat siya sa lahat ng dyaryo kinabukasan, sa lahat ng news organizations, primetime news. That's what I'm saying. Pero kapag yung mga kaso tulad niya, nag-request ako, na maliit na kaso, hindi naman sabihin mo, hindi natin papakinabangan to, hindi tayo sisikat dito. Hindi namin ibibigay. So parang nagiging selective kayo sa PNP, Sir General. Sir, actually, sir, hindi po kami selective, sir. But, however, we have to follow certain procedures na naka-angkol po to sa Executive Order number 2 ni dating Presidente Duterte po. So, nandito po lahat yung proseso Sa po. Executive Order, what does it say? Na exempt, na sinasabing yung police ay hindi pwedeng magbigay ng information about a suspect until such time he or she is already convicted. Actually, sir, we could provide. However po, dadan po sa proseso. May Okay. request So, po- wala may dyan sa request, sir, iyo. sir. Na sinasabing hindi pwedeng ibigay yung pangalan ng suspect until na siya ay makonvict. Sir, Wala. pakibasa na lang po para madinig po namin. Wala, di ba? I'm sure wala. Upusta ako ng isang basong tubig, wala. Wala, no? Wala, sir. Pero So, we could gumagawa- but we could provide the process, sir. Bakit? Ito, sir, meron kaming request dito, sir, na ibibigay sa request form. May request form po kasi dito, sir, na sinusunod po kami. So, this is manual that based solely on the executive order of the then President Duterte. So, nandito po lahat, sir, pati yung certain So, limitations. pwede basta't may request form. Opo, opo. Oh, I don't have any problem with that. Yes. Okay, kung yan ang sinasabi mong proseso, fine with me. But what is not fine with me is when you guys will tell us or anybody requesting info from you about a certain suspect, you'll say no because we have this policy na until such time that person is convicted in the court, then that's the only time we can provide you the information you're asking. Yan yung pinapoint out ko dito. So baguhin niyo yung polisiya niyo yan. Okay lang na sige, sumulat ka in writing at ibibigay namin sa iyo. Pero meron naman tayong issue na naman dyan.
paano naman kung magbigay ng request ng isang tao para sa pangalan ng isang suspect, ipitin nyo, papaabutin nyo ng linggo, buwan. Actually, At sir, kung bakit paabutin ng buwan, it could be dahil mayaman siguro yung suspect. At yung suspect, boss, pag merienda lang dyan, ipitin mo na yung information. I'm just saying a scenario na could possibly happen. actually, right? sir, we have the time namin, baka mabalik namin ang tarente, we have the 15 days po na sagutin. Dapat sagutin po namin within 15 days. No, dapat don't wait for Opo. 15 days. For me, within 24 hours. But 15 days. Within, sir, within. Kaya nga, within As soon as 15 days. the information available po, Kung sir. kung ako dapat, kayo gagawa kayo ng polisiya within 24 hours. Why wait? Kasi pwede yung isagad ng 15 days. So, kaya nga, Sir, General, ano po yung position niyo sa PNP, General? Deputy PCR po ng Kamkrami po, sir. Okay. Actually, yes, sir. Of Community Relations. Do not wait for 15 days. Huwag niyo po isagad. Sana kung pwede, that's how we should work here in the government. Huwag yung pataganan, pahabaan ng pieces, pahabaan ng pasensya. Dapat pronto, kilos pronto. So, dapat within 24 hours. All you need to do lang kasi titingnan yung pangalan sa blatter o itong suspect na ito. Kung ba nagbigay ng pangalan o Juan de la Cruz o sasabihin doon sa blatter Juan de la Cruz ano nangyari o tatawagan yung investigador ninyo. Sino itong suspect na nag-rape o halimbawa sa barangay so-and-so, ibinigay ng investigador. Wala pa 24 hours kaya nyo na provide yung information na yun. Why wait for Actually, sir, 50 we days? will provide immediately ang ano nito sa nasa as manifested in our manual within 15 days, sir. So, No, then change that manual. Change that. I'm telling you, change that manual. Kasi, sigurado ako, sisasagad nyo yan. Kung minsan, mabaon pa sa limot. yes, sir, we will take note on this po, sir. Yes, sir. Nagawa nga ng DNR, siyempre sa PNP, hindi. Lalo sabi ko nga, again, hindi naman lahat, pwede naman ipitin yan. Kung nagbigay ng padulas, o kay investigador, o di, pwedeng ipitin yung pangalan na huwag i-divulge. Muna. So, Yes, Your Honor. change that from 15 days within 24 or 48 hours. Huwag nang paantayin pa yung taong bayan na nag-request. Come on. PNP Yes, Your kayo, police kayo, di ba? Military, di ba? Dapat nandun yung discipline, the essence of discipline. What is discipline? Agad-agad. Wala maraming salita. Gagawin agad. Action. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Now, so palitan niyo yan. Bakit magkaiba yung most wanted list ninyo sa NBI? Iba ang most wanted list ng PNP, iba ang most wanted list ng NBI. Criminal is criminal. Bakit parang magkakaiba? Di ba dapat universal, isa lang yan? Para sa US, FBI most wanted, nandoon na lahat yung pinaka most wanted. Kahit saan ka pumuntang presinto doon, kahit saan stasyon ng police doon, agad terorista, nandoon agad sila, most wanted. Pero dito sa inyo, PNP and NBI, magkaiba ang most wanted list. Why? Yes, sir. Yun sana siguro ang magandang ayusin din po, sir. Because as of now, sir, we have the different parameters, sir, on the identifying the most wanted person, What kind sir. of parameters do you use and the NBI and you use? What's the difference between you and the NBI? The parameters you're mentioning to us now. Yes, sir. For example, sir, we have based yung listahan ng most wanted namin, sir, on the how the offense or sa pagka-grave ng offense, sir, if the suspect yung operation niya, sir, is included wide area, notoriety of the suspect, sir, parang mga ganon, sir. Teka muna, kasi kayong dalawa is PNP and NBI, national kayo eh. Yes, sir. Philippine National Police, National Bureau of Investigation. Yes, Dapat, let's come up with a system or maybe talk to the DOJ yes, sir. and kayo dyan sa PNP na para isa na lang yung most wanted Sana, list sir. para hindi na magkalito-lituan. Yes, sir. And additional pala, sir, yung mga wanted persons namin, sir, are those mga criminal, sir, na hinandle ng ano, sir, ng solely of the police, sir. I agree with you. Opo, yes, Ang sir. pinag-usapan natin sa most wanted. Yes, sir. Kasi meron PNP most wanted list Luzon, most wanted list NCR. Dapat meron yung most wanted na terorista. NBI at saka PNP pareho lang. Most wanted na scammer o most wanted na smuggler. Yes, sir. Mga ganun ba? And then the rest, after the
after the most wanted, maglagay kay mga wanted din. Yes, sir.